Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Good evening, Bro Jando. Good evening sa ating mga kasama ngayon. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, muling sasagutin natin ang ating kapatid sa INC, lalo na si Miss Michelle Hapina ng INC. May panawagan siya na kung maari, sasagutin daw siya. Etong panawagan niya. Pakiparating mo po ito ha kay Mr. Tampered mo. Okay, pakiparating mo na may isang Michelle Japina na tumutuligsa sa kanyang ginagawa at sinasabi. Ayan, shout out po sa iyo, brother. Mawalang galang, with all due respect, ni-reaction na lamang po kita at pwede kang sumagot. Sige po, makipag-agremento ka pa sa akin dyan. Ano pang masasabi mo? Manood ka, nanood na po ako. Hindi po ako yung tipo ng magre-reaction na babato ng alam kong babalikan ako, wala ako ibabalik. Iyon ang kaniyang pahayag, at nang sinimulan na natin siya sa pagsagot, nagreklamo siya bakit daw nagiging content na siya. Ako din po, sinama mo na sa content mo kanina. Ako po nagpapaliwanag lang, Sir Wendell, with all due respect po. At may paliwanag siya, gamit pa niya yung referensya. Yung referensya, yung Bible na binasa ko, yun din ang binasa niya. Pakinggan natin siya dito. Bakit po hindi naniniwala ang Iglesia ni Cristo? Ano daw? Ulit. Ang Iglesia ni Cristo, di talaga naniniwala na si Cristo ay tunay na Diyos. Hindi daw po naniniwala ang Iglesia ni Cristo hindi daw po naniniwala ang mga tulad namin Iglesia ni Cristo na si Cristo ay Diyos. Okay, mawalang galang na po. Again, disclaimer po, ito po ay sasabihin ko lamang po ayon po sa aking natutunan at konting kaalaman kung bakit ako ay makakapagsalita ng ganito. Ito po ay naging aral sa amin, naging doktrina, at bago ako naging INC, ito ay aking sinampalatayanan. Para po sa kaalaman natin, mga mahal nating kababayan, mga kaibigan at kapatid sa Iglesia Katolika, isha-share ko lamang po sa inyo to, but it doesn't mean na inaatake ko ang inyong paniniwala. Okay, ito po ay sa part ko lamang po. Okay, at sa aming mga Iglesia ni Cristo na kung magugustuhan nyo po ay sana po magsuri kayo magsuri din po kayo at kayo din po ang makiramdam at umalam kung ang tinuturo po ba sa Iglesia ni Cristo ay masama o mabuti. Kung ang tinuturo ng Iglesia ni Cristo ay pawang kabutihan at katotohanan. Una, bakit po ba ang INC, pag sila'y gumagamit ng aklat Katoliko, ay pinag-chap-chap nila? Halimbawa, yung paliwanag ni Ramel Parva na Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang ating Panginoon Jesucristo na tinatawag na verbo, ano daw ang kahulugan gamit itong Biblia na ito na ginagamit din nila kay Padre Juan Trinidad. Pakinggan muna natin si Parva. Ito. Ito sa ating mababasa. Ganito sinasabi sa footnote. Ang kabanal-banalang isang tatlo. Sandali ang muna. Diyos ang mga isang uri ng banaan Sandali. ng kaisipan na nagmumula sa Ama.
Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Ang ginamit niya ay ang footnote sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. At alam nyo ba, talagang nakasulat naman yung footnote na ginamit ni Ministro Romel Parva. Pero may iniwasan siya dahil ito kasi ang talagang nakasulat, mga kapatid. Ang binasa niya, ito makita ninyo, at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Ang pahayag nito ay si Santo Tomas de Aquino. Pero napansin nyo ba ano ang iniiwasan? Ito na kotisyon ang ginagamit upang ipaliwanag na yung Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14 ay hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo, kundi ayon daw sa paring si Padre Juan Trinidad at ang anak ay tinatawag niyang isang uring banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Pero may iniwasan. Ito ang iniwasan. Ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. See? Pagkatapos, sasabihin nila na tayo ang nag-tampered, sabi nila, pero ang kanilang aral ay malinaw na isang tampered din. Hindi lang yan. Maliban dito, para pabulaanan nila na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos, ginagamit din nila itong aklat na ito. Ang pamagat, ang may akda ay si Padre Pedro Sevilla, ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano. Ano po ba ang ginamit ng ministro ni Manalo? Panoorin niyo. At sa isa pang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo, batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Kristo. Iyon. Nasa aklat umano dito na walang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Kristo. Mga kapatid, talaga namang nakasulat ang binasa niya, pero walang nakasulat na walang doktrina tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo. Bakit? Ito, pansinin ninyo, ito ang binasa niya sa naturang aklat, pahina 32. Ito ang binasa niya. Nakita nyo ba? Kaya't hindi maaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Kaya ang konklusyon niya, wala pang doktrina na si Kristo'y Diyos. Alam niyo ba may iniiwasan ang ministro? Ito ang iniiwasan niya. Si Jesus ang Panginoon. Sa pahayag na ito, ibinibigay ng mga unang Kristiyano kay Jesus ang titulong Kyrios, na ayon sa binabanggit na natin ay siyang saling ginagamit ng Septuaginta para sa pangalan ng Diyos na Yahweh o Adonai. Nagkakaroon ng utay-utay na pag-unlad sa pag-unawa sa pagiging Diyos ni Jesus at ginamit ang titulong Diyos para sa Kanya. Napansin niyo ba, mga mahal na kapatid? Ginamit lang nila yung kapirasong quotation
at sinama na ang konklusyon. Kaya mag-ingat po. Tuloy natin si Miss Michelle. Okay. Dito po, sa kanya pong mismong ipinost sa kanyang sa pagla-live niya. Sabi po niya dito, ayan o, sa Dynamic Bible po. Sandali, gamitin nating Dynamic Bible. Pero alam kaya ng mga INC ang nakasulat sa Pasugo Magazine nila ni Benjamin Santiago na ito ang nakasulat? Kaya't ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at lupa, kundi tinatawag lang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng Diyos, gaya sa ating mababasa sa Juan Kapitulo 12:42. Ano daw? Tinatawag na Diyos, ngunit hindi tunay na Diyos. Ay aminado pala sila sa pasugong ito na ang ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na Diyos. Bakit daw? Sapagkat siya ay kinaroroonan ng mga salita ng Diyos gaya ng ating mababasa sa Juan 12:42. Oh. Iba talaga, no? Na hindi tunay na Diyos, pero tinatawag lang na Diyos dahil siya ang kinaroroonan daw sa mga salita ng Diyos. Ngayon, ginamit ni Miss Michelle. Pakinggan ninyo ang paliwanag niya. Sa Bible na ito na palagi din ginagamit ng INC. Bakit? Dahil kung tingnan kasi ninyo, ang sali na ito, lalo na sa unang Korinto 5:12 at 13, may mabasang Church of Christ. At basta Church of Christ, yun ang narehistro nila, kahit pa aklat Katoliko o Biblia man, basta Church of Christ, aangkinin nila yan. Pero ito ang paliwanag ni Miss Michelle kung bakit ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Mismo ang nag-post po nito. Sa John... So ako daw ang nag-post sa naturang aklat, Bible. Ito, gamit ito, Unlock Dynamic Bible New Testament. John chapter 8:28. Ayan. Dynamic Bible po ito. Sabi po dito, Jesus said, okay, makinig po tayo mga So makinig kayo dahil pakita natin ang Dynamic Bible habang binasa niya. Pakita natin mga kapatid, Dynamic Bible. Sige, ito ang mabasa. Ito ang kanyang sabi. Nating kababayan at kaibigan. Jesus said, when you lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man. Sino po nagsasalita? Ang ating pong Panginoong Jesus. Me, the Son of Man. You will know that I am God, and you will know that I do not do anything on my own. Okay? On my own authority. Hindi daw po niya yon ginawa para sa kanyang sariling autorisasyon. Okay? Instead, I only say what my Father, may tinawag po siyang Father. Instead, I only say what my Father has taught me to say. He who sent me is with me, and He has not left me alone because I do only things that delight Him. Okay, ibig po sabihin dito, nahirapan naman ako sa English, ay sinasabi ng ating... Bilang yan, kaya mo yan. Pero, nabasa mo, eto, di ba? Jesus said, when you have lifted me up on the cross to kill me, the Son of Man, you will know that I am God. Pero anong paniwanag niya? Hindi maaaring ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos daw dahil may Ama siya. Ang Panginoong Jesus na hindi niya ginawa ang mga bagay na yan sa sarili niyang kagustuhan, kung hindi sa kagustuhan ng kanyang Ama. Na, ayan ano, again ulitin ko po Jesus said, when you have lifted me up
on a cross to kill me. Me, the Son of Man, okay? You will know that I am a God, and you will know that I do not do anything on my So paano na yung mabasang you will know that I am God? Ha? Ang linaw sa binasa niya, di po ba? own authority. Instead, I only say what my Father has taught me to say. Okay? May nag-utos sa kanya. Sorry po ako, nagkakamali ako ng English, pero merong kalooban na kanyang sinusunod at hindi ang kanyang kalooban. Okay? He who sent me is with me, and he has not left me alone because I do not only things that delight him. Kaya po ang Iglesia ni Cristo ay naniniwalang ang ating Panginoon Diyos po ay hindi. Ano? Ang Panginoong Diyos daw ay hindi, ano? Ang Panginoong Diyos ay hindi Diyos? Okay, ang tulad po ng paniniwala ng ating mga kaibigan sa inyo po, mga mahal nating kababayan at mga kaibigan. Kung tulad sa paniniwala sa amin, ang Iglesia ni Cristo, di, pareho na tayo na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Okay, again, inirespeto ko po ang inyong paniniwala, pero sabi ko nga po, iba't iba po tayo ng paniniwala. Ito po ang paniniwala ng isang Iglesia ni Cristo dahil yan po nakasulat sa Bible mismo. Ayun, nakasulat sa Bible, binasa mo, na dahil naghanap sila ng litra por litra na mabasa ba ang inamin ng ating Panginoon Kristo na si Diyos. So, sa salin na ito'y ginagamit ng incident. Malinaw, di po ba? Sa Bible po ng Catholic. Hindi yan. Hindi ito Catholic translation. Miss Michelle, hindi ito Catholic translation. Tuloy natin. Na ginagawa din pong pakikipagdebate nitong nagpapakilalang debater daw po nyo sa Katoliko, pero parang nakikipagdebate siya ng walang kwenta sa bata, no? So, meron pala silang bata na walang kwenta. Yung pakipagdebate daw umano ay pakipagdebate sa batang walang kwenta. Meron ba kayong batang walang kwenta? Para sa atin, bawat bata ay mahalaga. Pero para sa kanila, may bata para sila na walang kwenta. Makipagdebate daw sa batang walang kwenta. Ngayon, paano mo ipaliwanag yung nabasa mo na ang ating Panginoong Kristo napakalinaw ang binasa mo sa John chapter 8 verse 28 sa Unlocked Dynamic Bible? Jesus said, "When you have lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man, you will know that I am God." Ginamit natin ito dahil ginagamit din ito na salin sa mga ministro. Alam naman natin na bawat doktrina ng INC ay meron talagang katumbas na salin na Bible. Okay, tuloy natin si Miss Sapina. Dito po ay may tinatawag ang ating Panginoong Hesukristo na Ama. Okay? And meron pa po dito isang talata. Ayan. Asa na ba yun? Ito po ano? Okay, Timothy 2:5. Sa Holy Bible naman po ito. There is only one God. Okay? There is only one God. And Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Again, hindi po sa akin galing to ha, binabasa ko lamang po, galing din po ito dun sa debater ng Catholic na pinakikita ko sa inyo kanina. Sabi po dito sa Timothy 2:5, galing sa aking channel, kinuha niya yan. Pero may iniwasan si Miss Michelle. No, di mo pinakita. Wala naman tayong tutol na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Dahil ang doktrina ng simbahang Katoliko, hypostatic union, tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya, yung ginamit nila, yun ang kadalasang ginagamit ng mga ministro. Pero may iniwasan sila. Ito. Bakit ang isang Iglesia ni Cristo ay naniniwala po na ang ating Panginoong Hesus ay hindi po siya mismo ang talagang Diyos na matatawag, kung hindi anak po siya ng ating Panginoon Diyos na isinugo, okay? Para po tubusin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Okay? Sabi po dito sa Timothy 2:5, there is only one God.
may nag-iisang Diyos. And Christ Jesus is the only one, okay? Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Okay? Si Kristo daw po ang daan upang makarating tayo sa patutunguan, patungo sa ating Panginoong Diyos. Okay? Jesus was truly human and He gave Himself to rescue all of us. Okay? Malinaw po. Ayan, no? Diba? Yes, malinaw na malinaw talaga. Pero how about kung ginagamit ninyo yan na salin ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na tao? Ba't iniwasan mo ito? Ang kasunod na tinatalakay ko, Philippians chapter 2 verse 6, Contemporary English Version, Christ was truly God, but He did not remain equal with God. O, yun ang Hello? Andyan si Brother Wendell? Wait lang muna ha, biglang nawala. Wait lang, ating tingnan dito si Brother Wendell. Okay. Biglang nawala ang Akala ko Okay. akala ko nawala yung microphone, yung speaker ko rito. Ako mo ang nawala, biglang nawala ang Sige, go ahead. Okay, tuloy natin. Oh, so Jesus, the only one who can bring us to God. At binasa niya, yung binasa din ng mga ministro, ang contemporary English version na ito ang mabasa, there is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human. Kaya, kung nabasa nila na Jesus was truly human, ang konklusyon nila, hindi siya Diyos. Dahil tunay na tao siya. How about naman itong ginamit ko na iniwasan niya? Contemporary English Version. Philippians chapter 2 verse 6. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Yon. Ba't kaya iniwasan yon? Tuloy natin si Miss Japina. Bro Wendell, walang audio. Sandali. Share Walang audio? share audio. Walang audio na dyan. Okay, tuloy natin. Okay. Okay, tuloy natin. So, Isa pa dito. Sabi dito naman, sa isa pa, sa channel din niya to galing. Juan 1:28 ang salita ng buhay, okay? Juan 1:28. Yan, nasa harap mo na yan, Miss Hapina. Hindi yan Juan 1:28 sa salita ng buhay. Malinaw yan, Juan 1:18. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Iyong Bible na salita ng buhay, ginagamit din yan ng mga ministro. Pero, nagtaka tayo dahil may mga pasugo magasin nila at kahit pa sa pagtalakay nila na sinabi nilang mabasa umano sa Biblia na ang ating Panginoon Jesucristo ay Son of God. Anak ng Diyos.
Pero wala daw umanong mabasa sa Biblia na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos anak. Iwan ko kung di ba nila alam itong Juan Kapitulo 1:18. Ulitin ko, Miss Michelle, Juan 1:18. Hindi po yan Juan 1:28. Klarong-klaro na yan. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, pinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Kaya di totoo na walang mabasang salitang Diyos Anak sa Biblia dahil itong salin na ito, salita ng buhay, ginagamit din nila ito, mga kapatid. Tuloy natin. Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. Nabasa mo, ano? Na ipinakilala siya sa atin ng ano daw? Noon Diyos. Siya yung way. Di po ba? O, may isa pa dito. O, sabi dito naman, sa isa pa, sa channel din niya to galing. Juan 1:28, ang salita ng buhay. Okay? Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. Okay? Wala pa daw nakakakita sa Diyos Ama. Okay? Kahit kailan. Subalit, ipinapakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Naunawaan kaya ito ni Miss Michelle ang binasa niya? Ipinakilala, inulit pa niya. Ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Hindi yan aral ng INC. Sabi dito naman, sa isa pa, sa channel din niya to galing. Juan 1:28, ang salita ng buhay. Okay? Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. Okay? Wala pa daw nakakakita sa Diyos Ama. Okay? Kahit kailan. Subalit, ipinapakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Ipinapakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Ng Diyos Anak. Ng Diyos Anak. Anong nabasa mo dyan? Di ba Diyos Anak? Ng Diyos Anak. Ng Diyos Anak. Yung tinatawag na anak ng Diyos. Sino po yung Diyos Anak, yun daw ang tinatawag na anak ng Diyos. Ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, yaan po ay paniniwala lang po sa amin. Sa loob ng Iglesia ni Cristo, Ako, delikado. Yun daw ang paniniwala nila sa loob ng Iglesia ni Cristo. So, yaan po ay paniniwala lang po sa amin. Ng Diyos Anak. So, yaan po ay paniniwala lang po sa amin ng Diyos Anak. So, yaan po ay paniniwala lang po sa amin. Delikado channel mo, baka susunod na naman. Sinagot lang natin. Dahil yun talaga ang kaniyang request na makipagsagutan sa kanya. Di po natin layunin na saktan. Pero, yun, nilatag natin ang iba't ibang mga salin ng Biblia, ginamit din niya, at ang konklusyon niya, aral daw yan ng INC. Ng Diyos Anak. So, yaan po ay paniniwala lang po sa amin. Juan 1:28, ang salita ng buhay. Okay? Juan 1:28. Hindi yan Juan 1:28. Ulitin ko, Juan 1:18. Malinaw yan. Salita ng buhay. Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. Okay? Wala pa daw nakakakita sa Diyos Ama. Okay? Kahit kailan. Subalit, ipinapakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Yun po yung tinatawag na anak ng Diyos. Sino po yun ang ating pong Panginoong Jesucristo? So, yaan po ay paniniwala lang po sa amin sa loob ng Iglesia ni Cristo, pananampalataya ayon sa galing din po sa Bible na tinuro sa amin. Okay? So, yan. Basta paniniwala daw nila yan. Siya na ang mananagot sa kaniyang ministro niyan. Dito lang tayo, Bro Jando. Balik sa inyo. Okay, thank you sa'yo, Brother Wendell Talibong. A few moments later.
Ayan. So, based sa kanyang binasa, good siya doon. Mananagot siya sa kanilang ministro. Yung pala ang turo sa Iglesia ni Cristo na ang Diyos Ama ay pinakikilala sa atin ng Diyos Anak. Okay. Ang galing-galing mo, Michelle Japina. Sana hindi ka na nagpapansin kay Brother Wendell. Kaya ano mangyayari? Delikado yan channel mo. Yung pang binasa mo ang salita ng Diyos version na hindi ginagamit ng mga ministro ni Manalo kung babasahin ang Juan 1:18. Yung pang binasa mo. Ako. Kaya dahil ipinaabot mo kay Brother Wendell yung video mo, ipinapaabot din namin sa iyo yung video mo na talagang binasa mo na ang Diyos Ama ay ipinakikilala ng Diyos Anak. Okay, so yun po ang ating tampok sa hapon pong ito. Nawa po ay tangkilikin po ninyo at mamayang gabi po, punto por punto, doctrinal exposition po tayo. Bakit po? Kasi meron sanang debate mamaya sina Brother Junre at saka yung INC na si Gerald Cugnahan, kung saan ito ay patungkol naman sa True Church. Samantala, nag-request po si Brother Junre na i-postpone na lamang po muna saglit kasi ito kasi si Gerald kasi is messenger call lang yung kaya ng kanyang data. Messenger call lang. Nasaan kaya itong lugar na ito? Ba't walang Zoom? No. Wala siyang Zoom app. So, messenger call lang siya at hindi alam ni Brother Junre kung paano papasukin yung messenger call sa kanyang live dahil ano siya doon? Tagilid siya sa technical. Gaya na nangyari nila doon kina Darwin Butlay kung saan siya lang ang naririnig sa live, si Butlay naman hindi marinig. Ito naman si Butlay sa kanilang actual debate, natatalo ni Junre, luging-lugi ni Junre. Yung ginawa pagkatapos ng live, agad dinilit. So, hindi na makuha ni Junre yung kopya kasi agad dinilit. Ayaw ni Junre na muling mangyari yon. Kaya ang sabi na ni Brother Junre, postpone na lang kami. At next time na lang ulit na kung saan andyan ako para sa pagbangga nila. At ang moderator pala ay si Brother Rasha Vista. Sabihin ko pala Brother Rasha pala na bro, di postpone pala yung yung debate. Wait lang ating chatan si Rasha. Ating sabihan si Rasha na bro Rasha, postpone ang debate. Wait lang ating chatan si Brother Rasha Vista at ating ipaalam. Uy. So, Russia, wait lang manawag ko bro. Anong sadya ni ni Brother Pierre kaya. Okay, so dito tayo ngayon sa Maraming salamat po and bye-bye.